dumako po tayo sa bahagi ng Ross Boulevard sa Maynila. Gaya po ng Lagos Nilad na lubog po ngayon sa baha at may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina, nandiyan ka ba ngayon sa Lagos Nilad? Yes, Pia, hindi na madaanan yung Lagos Nilad sa ngayon dito sa lungsod ng Maynila dahil yung tubig dun sa tunnel pantay na sa kalye. Okay. Yung Lagos Nilad na sign, halos abutin na rin yun ng tubig. Ang tansya ng Manila City Hall ay isang poste na ang lalim ng tubig sa tunnel. Yung isang dulo ng Lagos Nilad ay nilagyan na ng sandbags. Pero hindi naman ito masyadong nakakatulong dahil nga pantay na sa kalye yung tubig. Maraming mga sasakyan ang stranded sa labas ng Manila City Hall. Doon mismo sa may taas ng tunnel na hindi pa inaabot ng tubig. Yung ibang sasakyan doon madaling araw pa raw. Nakaabang na sila doon para humupa yung tubig. Dahil sa labas ng City Hall at sa ilang bahagi ng Taft Avenue, pati na dito sa may National Museum, ay hanggang singit ang baha. Mga pedicab lamang at malalaking truck at bus ang nangangahat na tumuwid. Ganon din sa Taft Avenue. Pero nakita natin dito sa may Lagos Nilad na may mga bata pa rin masayang naglumalangoy doon sa baha. Hindi raw sila natatakot kahit pa malalim ng tubig o kahit pa marumi ito dahil hindi naman daw nila nalulunok yung tubig at hindi raw naman sila nagkakasakit pa. Habang nakaabang tayo doon isang taxi driver na naipit din sa baha ang lumapit sa atin. Nananawagan siya sa kanyang misis. Tina? Alright, mukhang naputol ang ating linya ng komunikasyon kay Tina Panganiban Perez. Dito sa may National Museum. Tina. Sa Rojas Boulevard, Pia, wala namang masyadong problema. Yung mga sandbags doon sa Baywalk ang inilipat sa Lagos Nilad. Merong mga baha pero gutter deep lamang sa may bandang Luneta at sa tapat ng US Embassy. Sa ngayon, humina na yung malakas na ulan na kanina ay bumabagsak dito sa may bahagi ng Maynila at Pasay. Pia? Tina, nabanggit mo, may mga bata na talagang lumalangoy pa rin dyan sa may Lagos Nilad. Wala bang mga sumusuway sa kanila? Alam mo, kahit nasawayin natin sila, kasi ako mismo talagang sinasabihan ko na sila na umuwi dahil delikado nga yung sitwasyon, hindi talaga sila nakikinig dahil sanay na sila sa ganun daw at saka wala naman daw magawa sa bahay. Tsaka marunong naman daw silang lumangoy, hindi pa naman daw sila nagkakasakit kahit pa ilang beses sila lumangoy doon sa baha sa Lagos Nilad. So, meron din tayong nakitang mga namamasyal sa Baywalk, Pia. Ang sinasabi nila nabobore sila sa bahay, naghahanap sila ng thrill. Yung meron pa rin mga sa kabila ng napakasamang panahon at delikadong sitwasyon sa labas, mas pinipili pa rin mamasyal kahit sa mga lugar na hindi naman ligtas pasyalan. So kahit sawayin, nandyan pa rin sila. Tina, pero ngayon ba, malakas pa rin yung buhos ng ulan? Pabugso-bugso, Pia, sa ngayon, humina na yung ulan. Pero kanina, malakas. May mga pagkakataon na siguro kung magdadrive ka, talagang mahihirapan ka kahit pa nakakayong wiper mo. Pero sa ngayon, bahagya ng humina yung ulan. Paunti-unti na lang yung bagsak sa ngayon. Pero madilim pa rin, maula pa rin yung langit dito. At dun sa mga litratong pinadala mo, Tina, may ilang workers, parang naglilinis pa ba sila ng basura? Talagang pinipilit nilang i-clear, kumbaga, yung drainage? Oo, sa DPWH, mga taga-DPWHP, yung mga nakita nating patuloy pa rin yung declogging operation sa Rojas Boulevard dahil kakaunti lang naman yung bahagi ng kalye ang may bahasa ngayon. Kaya minamadali nila yung declogging operations nila para raw sakaling lumakas pa at magpatuloy pa itong ulan, hindi raw magkakaroon ng napakalalim na baha. Tapos yung mga taga Manila City Hall, kumukuha rin sila ng sandbags doon sa may Baywalk. May mga namataan din tayo, Pia, na mga street sweeper na patuloy pa rin sa kanilang trabaho sa ngayon kahit pa napakasama ng panahon dito sa may lugar ng Maynila at Pasay. At Tina, yung declogging, mukhang mano-mano ba ang ginagawa nilang declogging operation? Alam mo, yung maliliit lang na butas sa kalye, sa mga estero. So, tinatanggalan nila ng mga bara, ng mga lupa, tapos nilalagay nila sa truck para mailagay sa ibang lugar, para lang mabawasan ba yung bara sa mga estero. Alright, maraming salamat, Tina Panganiban Perez.